Ngayong araw, alamin natin ang tungkol sa isa sa pinaka-kontrobersyal at kilalang pangalan sa politika, si Congressman Stella Quimbo. Siya ay isang eksperto sa ekonomiya, dating propesor at kinatawan ng ikalawang distrito ng Marikina. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay, maraming tanong at kontrobersya ang bumabalot sa kanyang yaman at mga budget allocations. Kaya, gaano nga ba siya kayaman? Paano niya nagastos ang mga milyon-milyon na budget ng gobyerno at higit sa lahat pinaghirapan ba ito o may mga isyong bumabalot dito? So, sino si Kong Stella Quimbo? Si Stella Alabastro Quimbo ay kilalang ekonomista at dating propesor ng University of the Philippines. Naging bahagi siya ng Kamara bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Marikina. Mabilis siyang sumikat dahil sa kanyang talino, ngunit kasabay nito ay lumitaw din ang mga tanong tungkol sa kanyang yaman. So, paano nga ba yumaman si Kong Stella Quimbo? Si Kong Quimbo ay nagmula sa isang pamilyang may kayamanan at nakapagtapos sa prestihiyosong mga paaralan. Bago pa man pumasok sa politika, naging matagumpay na akademiko at consultant siya. Ang mga consultancy works at posisyon niya sa iba't ibang kumpanya ang nag-ambag sa kanyang personal na yaman. Ngunit ang mabilis na paglobo ng kanyang salin ay nagdulot ng mga pagdududa sa publiko. Maraming nagdududa kung paano nga ba ginagastos ni Kong Stella Quimbo ang pondo ng gobyerno na inilalaan sa kanyang distrito at sa House of Representatives. Hindi lang basta numero ang usapin dito, kundi pati na rin ang luho at lifestyle na tila hindi tugma sa isang public servant. Maraming netizens at kritiko ang nagtatanong, "Stop the hypocrisy, Miss Quimbo. Paano nga ba nasusukat ang transparency kung may mga mamahaling gamit na tila hindi naaayon sa kanyang sahod bilang kongresista?" Ang tanong ng ilan ay, hindi lang ba pampublikong serbisyo ang nakukuha sa mga pondong ito, kundi pati na rin ang mga mamahaling luxury brands? Kilala si Kong Quimbo sa kanyang mga magagarang bag na hindi basta-basta. Kasama na rito ang mga high-end brands tulad ng Hermes, Louis Vuitton at Chanel, mga bag na nagkakahalaga ng daan-daang libo, minsan pa'y milyon bawat isa. Hermes Birkin bags, halimbawa, ay may price range mula 500,000 pesos hanggang ilang milyon depende sa materyales tulad ng crocodile leather or limited edition designs. Ang Louis Vuitton naman, na isa rin sa mga favorite ng marami sa mga sosyal na pamilya, ay kilala sa mga designer totes at trunks na nagkakahalaga ng daan-daang libo hanggang milyon, lalo na kung ito'y customized. Ang Chanel ay sikat sa kanilang iconic quilted bags na may gold chain straps na umaabot rin sa milyon-milyon ang presyo, lalo na sa mga vintage pieces na collector's item. At meron pa siyang artista van na milyon-milyon ang halaga. Sana all. Sa kanyang posisyon bilang Vice Chairperson ng Committee on Appropriations, si Kong Quimbo ay may direktang impluensya sa pamamahagi ng budget ng gobyerno. Ang pondo ng gobyerno para sa Maintenance and Other Operating Expenses, MOEs, ay tila lumulobo taon-taon mula 5.1 million pesos noong 2019 hanggang 8.7 million pesos noong 2022. Hindi lang ang MOEs ang napapansin ng mga kritiko. Malaking tanong rin ang mga pagtaas ng budget para sa mga ibang expenses tulad ng traveling expenses, supplies, utilities at communications. Para sa taong 2024, naririyan ang 783 million pesos na pagtaas sa traveling expenses at 903 million pesos para sa communications kasama ang 1.1 billion pesos na pagtaas sa professional services. Ayon sa mga kritiko, kulang sa transparency ang ganitong mga pagbabago, lalo na't tila walang masusing public hearing o deliberation. Dahil sa mga numerong ito, marami ang nagdududa sa tunay na intensyon ni Kong Quimbo at ang mga kapwa niya mambabatas. May mga nagsasabing, patingin naman ng resibo ng liquidation reports. Nais malaman ng publiko kung paano eksaktong ginagamit ang bawat pisong inilalaan sa mga proyekto. Saan nga ba napupunta ang billions in capital outlay at bakit tila hindi natatanong ang mga proyekto ng mga kongresista lalo na sa mga probinsya? Ang kanyang distrito sa Marikina ay nakatanggap ng malalaking pondo para sa DPWH projects. Ngunit may mga nagdududa, sinasabi ng ilan na ito ay mga pet projects na isinama sa BICAM negotiations. Kung talagang para sa kapakanan ng publiko ang kanyang paninilbihan, bakit hindi niya ipakita ang buong transparency sa kung paano ginastos ang bilyong pondo? Ang mga ganitong issue ng mamahaling lifestyle at malalaking budget ay nagiging hadlang sa imahe ni Kong Quimbo bilang isang public servant.
Patuloy ang mga kritiko sa pagtawag ng transparency lalo na't ang taong bayan ay patuloy na naghahanap ng mga sagot kung paano nga ba nagagamit ang pondo ng gobyerno. Sa huli para kay Kong Kimbo, kailangan niyang patunayan na siya ay tunay na naninindigan sa full transparency and accountability na kanyang ipinapahayag sa publiko. Kung gusto niyong malaman pa ang mga kontrobersya sa mundo ng politika, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video.